Marami pa ring tao ang hindi nakikita na may isang napakahalagang bagay na malapit nang mangyari sa Vatican City, at hindi lang ito tungkol sa libing ni Pope Francis. Bago tayo magpatuloy, panoorin niyo muna ang clip na ito, dahil personal itong kinumpirma ni Pangulong Donald Trump. Heto ang sinabi niya ngayong umaga. So, we're leaving and going to Rome, where we'll be attending the funeral of Pope Francis. Some of you are going to go. Anybody going? And it's going to be very interesting. We're going to meet with a lot of the foreign leaders. They want to meet. Trade deals are going very well. I think Russia and Ukraine, I think they're coming along, we hope. Very fragile. And Iran, I think, is going very well. We'll see what happens. We're working on plenty of things. Umalis na ng United States si Pangulong Trump, kasama ang kanyang asawang si Melania Trump, upang dumalo sa libing ni Pope Francis ngayong Sabado. At bago siya umalis, nagbigay siya ng pahayag. Isa itong malaking kaganapan, dahil makikipagpulong siya sa ilang mga dayuhang lider, kabilang na ang mga kinatawan mula sa Russia, Ukraine, at Iran. Sinabi pa niya na, makikita natin kung ano ang susunod na mangyayari. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang mga bansang kasalukuyang may tensyon sa United States, ay magiging bahagi ng libing na ito. Hindi ito magiging isang karaniwang araw. Ang libing ng Santo Papa, ay nagiging isang mahalagang sandaling diplomatiko, at kahit ano ay maaaring mangyari. We expect that world leaders coming for the papal funeral, including U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, will be seated in the front row or towards the front of the funeral in St. Peter's Square on Saturday morning. We might see some images of the world leaders greeting each other. The ceremony will be solemn. It will be a funeral, an opportunity for Catholics around the world to mourn the. Ito ay totoo at panoorin ninyo rin ang video clip na ito. Well, here in St. Peter's Square, at the heart of the Vatican, you can see tens of thousands of people are in line waiting to say a final farewell to Pope Francis. There is also a very massive security operation in place here. They are between many agencies from Italian law enforcement, including the civilian police. Nagsimula na ang mga paghahanda para sa libing ni Pope Francis, at isang malawakang operasyon sa seguridad ang inihahanda. Kasama rito ang pinakamaliit na hukbo sa mundo, mga fighter jet, depensang gumagamit ng drone, at mga sniper team. Magpapadala ang Italia ng isang espesyal na unit ng superweapons sa paligid ng Vatican City upang protektahan ang hanggang 200,000 katao at halos 200 kilalang dayuhang bisita, kabilang sina Prince William at Pangulong Donald Trump. Ngunit kailangan nating manatiling alerto dahil ang araw na ito ay nasa gitna ng isang napakahalagang linggo. Alam na natin na may malaking papel si Donald Trump sa mga kaganapan ng mga huling araw. Ito ang dahilan kung bakit siya ay iningatan ng Diyos. At ang kaaway ng sangkatauhan, ang Diablo, ang siyang ayaw umusad ang prophetikong plano ng Diyos, ay tiyak na susubukang maghasik ng kaguluhan sa pagtitipong ito. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa na manatiling mapagmatsyag at alerto hanggang makabalik ng ligtas si Pangulong Trump sa United States. Manalangin tayo ng taimtim na magiging payapa ang mga kaganapan sa Vatican. Ang Vatican, sa kasaysayan, ay may natatanging papel bilang isang relihiyosong institusyon at bilang isang soberanong katawang pampulitika. Sa paglipas ng mga siglo, ito ay naging tagpuan ng ilan sa pinakamahalagang pandaigdigang usapan, karaniwan ay tahimik at malayo sa mata ng publiko. Kaya't kapag may mataas na antas ng pagtitipon sa lugar na ito, lalo na sa panahon ng transisyon tulad ng pagpanaw ng isang Santo Papa, dapat tayong maging mapanuri, hindi dahil sa takot, kundi sa pag-unawa. At hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang, na ang libing ng Santo Papa ay nagaganap habang ang mundo ay humaharap sa matitinding tensyon, mula sa digmaan at kaguluhang pinansyal, hanggang sa lumalaking pangamba sa surveillance, AI, at mga pagbabago sa pandaigdigang pamumuno. Sa unang tingin, maaaring magkakahiwalay ang mga isyong ito. Ngunit kapag tumingin ka mula sa mas malawak na pananaw,
Unti-unting lumilinaw ang isang larawan. Ang larawan ng isang mundong tahimik na naghahanda para sa mga bagong alyansa, posibleng bagong mga balangkas ng pamamahala, at mga desisyong maaaring muling magtakda ng kahulugan ng soberanya sa hinaharap. Kaya hindi ito isang karaniwang balita lang. Isa ito sa mga sandali kung saan kailangang magsanib ang espiritual na pagkilatis at praktikal na pagkamulat. Kaya ko nasabi kanina manatiling alerto. Hindi ko sinabing magpanik, at hindi ko sinabing isipin agad ang pinakamalala. Ang sinabi ko ay magmatsyag, dahil ang mga bagay na tila maliit ngayon, ay maaaring magdala ng malalaking epekto, pagkalipas ng ilang buwan. Hindi ako narito upang takutin ang sino man. Narito ako upang ipakita ang mga pattern. Sinabi ko ito, upang ituro ang mga pattern, ang tiyempo, at ang kahalagahan ng mga nangyayari, habang 200 global na personalidad ang nagtitipon sa isa sa pinakamakapangyarihan, at pinakamatataging simbolikong lungsod sa mundo, sa ilalim ng isang relihiyosong okasyon, sa panahong ang mundo, ay nasa gilid ng kaguluhan. Isang pagkukulang kung hindi natin ito bibigyang pansin. At gaya ng dati, huwag lang tayong maging mga tagamasid. Manatili tayong mapanalanginin at may malalim na pag-unawa. Ituon natin ang mata hindi lang sa mga headlines, kundi sa mga pattern. Bantayan kung sino ang nagkikita, kung ano ang sinasabi, at kung ano ang hindi sinasabi. Silipin ang lampas sa seremonya, ang mga koneksyon, at ang mga magiging bunga nito. May pagbabago, may pagkilos, at hindi tayo narito upang matakot. Narito tayo upang magising at magmatsyag. Kaya't nang walang paligoy-ligoy pa, inaanyayahan ko kayong makiisa sa isang makapangyarihang panalangin ngayon.